Guys, ano muna tayo? Kangaroo hunting tayo. Yun, kita nyo? Yun. Yun, kangaroo hunting. Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, saan man kayo naroroon, saan panig man ang mundo, dito sa Australia, sa Pilipinas, o kung saan man. Mula po dito sa Australia, hayaan niyong batiin kayo ng magandang araw ng aking kaibigan, kangaroo. At ngayong araw pong ito, samahan niyo po ako sa aking tinatawag na kangaroo hunting. Dito lamang po kayo makakakita ng mga ang kangaroo ay nasa harap ng inyong tahanan na kung saan sila ay nanginginain, grazing the ano ba tawag dyan? Yung garden ninyo. Imagine ninyo, pagmulat ng inyong mata, sila ang makikita ninyo. Actually, ang mga kangaroo ito, mabait po sila ngayon, ha? Pero may mga kangaroo po talaga na talagang nakikipagsuntukan. Kita nyo naman, ano po? Isang family sila ng kangaroo. Nandito nga po ako pala sa Doshville. Ito po ay sakop ng Mandurah na kung saan ito ay nasasakupan din ng parokya ni Father Christian Saminal, OSJ. Matapos kong bisitahin ang parokya ni Father George sa Waruna na kung saan ay dinala ko nga po si St. Joseph Marelio, kung nakita nyo sa huli kong video, nagpunta naman po ako dito sapagkat dito po nakakatagpo ng mga kangaroo. Sa amin sa Albany, sa mga tinatawag na bush area, meron pong mga kangaroo at usually sila ay nadadaanan nyo sa kalsada at sabi nga po sa akin, iingatan mong makabangga ka ng kangaroo. Hindi dahil sa ikaw ay parurusahan kung nakabangga ka ng kangaroo, kung hindi dahil tiyak sira ang iyong sasakyan. Opo, sa tigas po ng katawan ng mga yan, kahit maliliit ang mga yan, matitigas ang kanilang katawan. Talaga pong ang muscles ng mga yan ay malaki pa sa atin. Actually, itong pong mga nakikita natin, ito ay mga medium sizes pa sila. Kita nyo naman, no? Yan. Kita nyo, ang aga-aga, ang lamig-lamig. Dito, tingnan nyo po mga kaibigan. Ang tawag po sa ganitong mga maliliit na kangaroo ay mga joey. Kita nyo naman, naglalaro-laro pa sila. Minsan nga naglalakbay kami, sabi sa akin, ayun, Joey. Akala ko ako tinatawag Joel, yung pala Joey. Kita nyo naman mga kapatid, ano? Ang cute ng mga maliliit. Pero ang mga cute na yan, mabibilis tumakbo, palundag-lundag-lundag. At yung iba dyan, alam nyo po ba? Trivia, ang mga kangaroo mayroon po yung pouch o parang bulsa na doon tumitigil ng ilang months yung mga joey, ano, na kahit medyo malalaki na ay nasa sa tiyan pa rin ng kanilang ina. At papakita ko sa inyo mamaya, may nakita ko din yung joey, kita nyo naman, ano po. Ito nga po palang Mandurah na Doshville na nasasakupan ni Father Christian, sabi ko nga sa inyo kanina, ay malapit sa dagat. At kaya po yung simoy ng hangin, yung pong kanyang mga ika nga po'y pagdampi ng bawat hangin ay may malamig na para bang nag-i-invite sa dagat. Pero kahit gaano kasarap pag-i-invite ng dagat, ay hindi ako maliligo dyan. Ang pagkakalamig ay talagang kaligkig. Ngayon nakikita ko sa mga Facebook yung mga pagkakatapos mag-exercise, sila ay lumulubog sa tubig. Sabi ko ay hindi kinakailangang lumubog sa tubig o nalagyan ng yelo. Talagang namang kaligkig at tugnaw kaayo ang mga tubig din ng dagat. Kita nyo naman, ang dami ng kangaroo. Pero nga po, sabi nga po, pagtagal ng panahon, lalo na kapag na-develop na ito, ay tiyak mawawala. Para po bang naagawan? Kasi po itong lugar na ito, nung una, sabi nga po ni Father Christian, nung dumating daw po dito ang Oblates of St. Joseph, ito pong area na ito ay wala kayong makikitang kahit isang bahay. Talaga pong yan ay bush area na talaga namang kahit sa harapan mismo ng simbahan, pag dumungaw kay makikita mo yung kangaroo. Pero ngayon, because of the development, punong-puno na ng bahay. Alam nyo po ba, sa totoo lamang, isa sa mga problema dito sa Australia ay ang housing. Napakaraming tao na walang bahay. Bakit po? Hindi dahil sa wala talaga silang pambili, kundi dahil kulang yung housing nila. Sapagkat hindi naman po katulad sa atin mga Filipino na sa isang bahay ay ilang pamilya ang nakatira. Dito po, syempre, kada pamilya ay kanya-kanyang bahay. Kumpara doon sa atin na talagang pinagkakasya pa. Sapagkat hindi ganoon ang kanilang kultura. At any rate, nakita ko rin, sabi, snakes live here. Talaga namang nakakatakot. Buti na lamang, ngayon po ay parang winter ito winter time, last week of winter ito,
At medyo nagtatago pa ang mga ahas, pero po pagka nag-summer na, unti-unti nang nagsisilabasan ng mga ahas, kaya nakakatakot din. At alam niyo naman, pag sinabing Australia na andito yung iba't ibang mga sabihin na nating nakakatakot, mga makamandag at saka mga wild na animals, yung ang ahas, yung mga gagamba na meron ding kamandag, at yun nga, kangaroo, kung ano pang mga wild na dito matatagpuan. Kita nyo na, masabi ko nga sa inyo, katabi ito ng dagat. Syempre, pasyal-pasyal tayo ng dagat. At yan, ito din po isa sa maganda dito, nakakatuwa. Talaga namang ini-encourage nila ang kanilang mga citizens na maging healthy. Kaya po laging may ganyan. May mga pathway para magbike, para maglakad. At nakakatuwa po dito, yung iba matatanda pa sa akin, talaga namang mabibilis maglakad. Kaya mapapahiya ka sa sarili mo, kung sila nakakapaglakad, ako pa kaya. At ganito din po, lagi silang may ganitong mga, ang tawag nila dito, lookout. Nasa isang mataas na lugar na kung saan kitang-kita ang kapaligiran. Kaya po, talaga namang ini-encourage talaga nila ang mga local nila ay kanilang tuklasin ang kanilang lugar. Kita nyo naman, sabi ko nga, kung nga rin sa atin, ay mayroon ng mga hotel at hindi ka na makakarating. Kaya hanggang dito na muli, subaybayan ako, bye-bye!